Yan. So, what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawazapan na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, ito na ang inaabangan nyo. Tuwing Sunday, alas 12 mga boss, mag-a-upload po ako ng video reaction ko sa mga episodes ng reality show ng Toro Family. Well, pangatlo ko na to, 3 weeks in a row. So, this one is the episode 3 na pinamagatang Let Go. Sobrang controversial po nito. So, yan. Let's watch it again together. Tingnan natin kung ano-ano yung mga makikita nating mali sa mga katulonggesan ng mga ito. So, anyway, nandito tayo sa intro niya, introduction. So, sige. Panoorin natin ang intro. Well, wag na sana yung intro. Dito na tayo. Yan. Sige, game. Ako, busy akong tao, focus ako. Kahit 18 lang ako, alam ko yung pangarap ko sa buhay. Working ako as marketing sa FAB. Partida, hindi ako graduate Sariling talino ko lang ginagamit ko. Okay. Tigilan niyo ako kung bakit ganun ako sa interview ni Makagago. At kay Mami Oni, hindi ako ganun. Dahil hindi naman niya ako napapakain at wala naman ako napapala sa kanya. Okay. So, alam mo, Paye, sa totoo lang, hindi din naman ako para maggawa ng eskandalo personally. Kasi hindi ko naman linya na manakit ng babae. Hindi ko ginawa yan kahit kailan, no? Yung manakit physically. But, alam mo, Paye, parang dumating na ako sa point ng buhay ko na malapit na akong hindi kita mababato ng iPhone eh. Ang gagawin ko, ipapalunok ko sa iyo ng buo yung iPhone ko, hinayupak ka. Baka naman kasi sakali madagdagan ng memory, madagdagan ng magagandang memories yung putragis na utak mo, ano? Kasi kahit papano sa iPhone ko na to, ang dami kong good memories. Ayan o, isa na dyan, isa na yan. Yung nilalait mo na anak ko, hinayupak ka. Anyway, sige, tuloy natin. May point naman siya, syempre. Natatrabaho siya and all that. Okay, it's good. Ito nga yung kumikita ng views. Totoo yun. Napilitan nga lang ako magpa-interview nung time na yun. Pagod na nga ako, tapos ang dami pang tanong. Kundi ba naman gagatong si Paye? Walang pakundangan. Napapirma sa akin ng mga papeles sa... So, nakita natin na nagre-reklamo pa rin si Paye kasi siya daw ay pagod na pagod. Well, Paye, ako naman nag-request lang sa'yo, no? So, nag-request ako kay Tony, pumayag naman siya. Tapos, hindi ko nakasalan, hindi ko naman alam na pagod ka pala. Pero, tangina, sana naman naging more respectful ka, di ba? Sa bagay, ganyan ka naman pag napapagod ka, di ba? Nag-iiba siya ng mood. Nakita naman natin doon sa sikat na fair na pinuntahan niya, doon sa isang fan na gustong-gusto makita si Mami Oni. Tingnan natin kabalbalan na ginawa niya dito. Ang tumatai ako. Yeah. So, nagpapirma siya ng mga documents dito kay Mami Oni. Yeah. So, dito naman, mapunta tayo dito sa lagay ni Odi. Napanood ng lahat ito, syempre. Dito sa banda dito, medyo magrereklamo na naman itong tolongges na ito, si Paye. No? Kung saan magrereklamo siya kasi alam naman ng lahat na itong partner niya na to ay pamangkin ni Odi. So, kumbaga parang hindi niya talaga trip. She doesn't want to be in that position. She doesn't want to be there. Pero wala siyang choice, di ba? Pero uulitin ko, mga kahombre ko, no? So, totoo lang, tingnan natin to sinapit ni Odi. Tingnan niyo yung sinapit ni Odi. Tingnan niyo, sa hospital siya. Oh, di ba? Masakit yung kanyang binte. Yung paa niya, namamaga pa rin. Hay nako. Wala naman akong choice kundi samahan yung tito ng jowa Fuck ko you. kahit uwing-uwi na ako. Hulol. Kasing nangyari na nag-meeting kami. Tapos sabi ni Tonyang, babayaran daw niya ako ng 40K per month. So para mo naman akong ginawang katulong, di ba? Hindi ko... Actually, Mikay, mukha ka talagang katulong. Hindi kayong katulong. Kasi alam mo, sa totoo lang, mas karespeto pa yung mga tinatawag mo na katulong, which kasambahay dapat ang tawag mo kung totoo kang may respeto sa tao. Mas karespeto pa sila kesa sa'yo, hinayupak ka. Kasi, paano mo naman, bakit mo minamaliit ang 40K? Ha? Saan po kayo nakakita, mga kahombre ko, na
ang 40K ay maliit kada buwan. Putang ina, wala naman po yung ginagawa kundi magbilang lang ng bulbul sa puwet ni Mami Oni, ni Queen Tony, di ba? Oh, so, paano? Nasaan ang mali doon? Bakit magbigay ka sa amin na mga manunood nyo, no, ng example. Bakit kailangan more than 40K ang kitain mo, hinayupa ka? Kaya mo bang sumalo ng bullet para kay Queen Tony? Siyempre hindi. Diyos ko, Mikay. Diyos ko. Alam kung anong meron noon. Pero sabi ko kay Mikay na, tara baba ka, kain ka, sama mo kami sa baba. Kasi sumisigaw talaga. Itong part na to, mga boss, ito yung part na medyo naging bastos si Mikay, no? Naging bastos siya, pinakita ni Tony, ni Queen Tony dito sa CCTV, nakikita nyo dyan. Medyo bastos siya, hindi man lang siya binate. Alam niyo yun, itong action na to kasi ni Mikay, ginagawa niya din to sa akin. So, there's nothing new to this. Kasi ganyan din siya sa akin. Hindi niya ako tinitingnan, hindi niya man lang ako binate, kahit kailan, hindi. Anyway, ako naman, wala naman akong pake sa'yo, Mikay. Ako naman, sa totoo lang, ang pinupunta ko lang dyan is si Queen Tony. Kasi, you know, I am asking help. Humingi ako ng mga bagong ideas, humingi ako ng ganito, ganyan. So, wala akong pake sa'yo, hinayupa ka. Kaso lang, masakit sa akin na ginaganyan mo ang taong literal na nakakatulong sa'yo. That's bad. That's bad because because Queen Tony Fowler is life for you guys. Kailangan matuto kayo na magkaroon ng napakalaking utang na loob. Siya okay. Baga, nakasimangot eh. Yan. Eto naman, nagpasarap na si Mami Oni. Siyempre, yan. Balik na tayo sa issue. Yan na naman yan ang stress. Pero, kakatanggal lang ng extension, nagpakabit ulit. Love you, Tyrania. Tawag ng tawag si Mami Oni kay ate. Kasi nga, puro sila bantay kay Happy. Okay. Hindi man lang dumalaw ang kahit sino sa kanila, si Dodong suka na ng suka. Yan. Si Mami Oni nag-aalaga. Etong part na to, mga kahombre, siyempre, napanood nyo naman din tong part na to, no? Bilisan lang natin. Dito sa part na to, ako ay hindi ako masyadong masaya sa galawan, sa actingan na naman nitong si putang inang ahas na si Papi. Kasi kasi bakit ganon? May puso po ang Fowler Sisters sa kanilang mga anak. Lalo na po dito kay Baby Dodong na napaka-cute. Nakita ko siya few days back. Sobrang payat niya po dahil nga galing siya sa hindi magandang sitwasyon. Makikita nyo at nakita nyo naman. Diba? 38 po plus ang kanyang lagnat. Still, ang reaksyon ni Paye ay parang wala lang. Kasi takot po si Paye na gumastos. Okay? Takot. Maging OA tayo kaysa in the future magka-problema. Naalala ko kasi si Yabi, 1 linggo pa lang siya sa mundong to. Kulay blue yung paa niya, yung kamay niya, yung diba? niya, na-hospital siya. Malapitin siya sa sakit. Na hindi kayang suportahan yung financial. Yun lang naman. Mahirap ba yun? Ipa-check up nyo lang kasi nga suka na ng suka. Sabi niya, antayin na lang daw na kasi babalik daw niya after 2 days may mga gamot daw. So, ayaw niya ipa-hospital? Oo. Kasi dadalhin daw sa hospital si Dodong after 2 days. Ayaw niya pa rin ipadala ng hospital? Kasi after 2 days daw, naglagamot na si Dodong eh. Sabi niya. Ano Grabe, di diba? At least na naman ang mangyari. Baka magkumpulsyon to dito, ako ba mali? Dahil ako bantay. Hindi kaya, kaka-check lang namin ngayon, 38.6 ulit. Oh, yun, Kaya ng baby yung 38.6. 38, yung ano. Hindi po kaya ng baby. Wala pong kahit na sinong baby ang may kaya ng ganun. So, it's not gonna happen. It's never gonna happen na possible yun. Anyway, ito para sa akin, no? May malaking problema si Papi kasi pakinggan natin ang salita niya. Si Dodong wala pa nga siyang 1 year eh. Pag may nangyari masama dito, ako lagot. Dahil tinitignan ko. Wala naman problema, dali na. Tinan mo. Oo salamat. Ang inan to. Gago. Ayun, dalhin. Tangina. O dalhin nyo na yung bata doon. Sinong di high blood din? Diba? Ang bastos po niya kay Queen Tony. Sobrang bastos talaga nitong payeng ahas na ito. Napansin nyo din, nakikita nyo naman. Bakit ganito? Bakit ba ganito ang... Alam nyo, sa isang banda, siguro kaya iniwan talaga tong mga to ng kanilang mga ina. Kasi
alam na ng ina niya na may mali sa semilya na pumasok sa kanya. Alam niyo yun? Kasi parang si Papi ay mas siraulo pa kay Paye, pero si Paye ay mas siraulo pa kay Papi. Parang ang gulo, alam niyo yun? Pero sa isang banda, kita niyo, tingnan niyo gaano po siya kabastos sa isang tao na nagmamalasakit po sa kanyang anak at sa kanyang sarili, at sa kanya din mismo nagmamalasakit itong tao na to. Itong tao na to, si Queen Tony, hindi lang po siya yung literal na sumagip sa kanya kay Papi, kundi ito pong taong to ay ang nag-save sa buhay nilang magkapatid hanggang ngayon po na nagkaanak, nagkapamilya, nasa kamay pa rin sila ni Tony. Diba? Ayan ang sinasabi ko, mga ka-hombre ko. Sa isang banda, this is a fucking great lesson. Kasi sa isang banda, marirealize nyo kung gaano kahalaga ang family planning. Halos 90% po ng Pilipino, diba? Sa totoo lang, makikita nyo, sobrang daming anak. Wala pong patumangga magbulwak ng bata sa mundong ito. Hindi nila iniisip kung ano ang kahihinatnan ng bata, di ba? Ang nangyayari, yung mga bata po nagmimistulang mga askal sa labas. Alam nyo, napapabayaan, merong mababangga dyan, merong ma-ospital, matatanggalan ng kamay, hanggang sa matututo na po ng mga kasamaan sa mundong ito, magnanakaw, kung ano-ano nang gagawin. Kasi walang presence ng magulang, kasi yung mga magulang busy po na mag-anak, hindi rin magtrabaho eh. Tapos puro reklamo sa gobyerno. In fact, dito naman, ang gobyerno kasi nila dito, si Queen Tony, reklamo kay Tony. Pero anong nirereklamo nila? Bakit mo kami tinutulungan? Bakit ba ayaw mo kaming pabayaan? Bakit ka ba ganito sa amin? Ba't ka ganyan sa amin? Putang ina nyo pala eh. Mga hinayo pa kayo, wala kayong pinagkaiba doon sa mga ganong tipo ng magulang. Kasi concern lang yung tao sa inyo, hayop kayo. Di ba? Concern lang siya. Kasi alam niya na bobo kayo parehas mag-asawa. Kasi tingnan nyo, isipin nyo, Papi, huwag na tayo masyadong lumayo. Na kanino yung mga anak nyo? Na kay Tony. Sino nagdadala sa mga anak nyo sa ospital? Si Queen Tony. What the fuck? Dapat dyan, mas lalong malaki ang utang na loob nyo, hindi yung ganyan pa kayong makitungo sa tao. Di ba? This is getting out of hand, out of reach. Parang sobrang gulo ng mundo mo. Parang si Tony pa talaga yung nagtatarantado sa iyo. When in fact ikaw talaga yung nagtatarantado kay Tony, di ba? Sisisihin mo ang mundo, sisisihin mo yung mga taong tumutulong sa iyo, sisisihin mo yung taong naniniwala, tumutulong sa iyo. Putang ina, hindi ba dapat sarili mo sisihin mo? Kasi anak ka ng anak. Di sana di sana hindi ka na nag-anak, di ba? Sana sarili mo na lang ang phoenix mo, di ba? Baka mabigat pa rin sa'yo kasi na ngayon, ang tagal mo na dyan sa Toro family, pero tangina yung kapatid mo na si Paye, isang taon pa lang, naangatan ka, di ba? Isipin mo yun, galing mismo sa isang Mongoloid tulad ni Paye, na ayaw niyang maging ikaw kasi anak ka ng anak. Kaya siya nag-girlfriend ng tibo, ng tomboy, para hindi siya mabuntis, hindi siya magaya sa'yo. At least sa part na yun, saludo ako kay Paye. Kasi talagang at least, masakit yung delivery, pero totoo. Kesa ganyan, di ba? Tangina. Dali, ano problema? Pwede ba ako sige uni, Bastos to. Eto, pakinggan natin siya. Hindi pa masyadong umi-effect. Pa lang ng bata ng gamot. So, wala pa siyang ilang araw, hindi pa masyadong umi-effect yung gamot nun. And besides, after 3 days naman, pupunta naman kami sa doktor namin para mag-follow up check-up eh. Masyado na talaga silang nangingialam. As in, sobra na. Inaway daw sa... Papi, talagang makikialam sa'yo ang mga yan. Kasi tatanga-tanga kang magulang. Gets mo? Kasi kahit example nagkaroon ka ng magulang mo, hindi rin nahayaan yung anak mo sa'yo kasi alam din nila na tanga ka. Alam mo yon, wala silang tiwala sa'yo sa kapasidad mo bilang ina. Kasi magaling ka lang magpabuntes at ilabas yung bata, that's it. After nun, hindi mo na alam gagawin mo. Because you're lost.
Di ba? Hindi ko alam. Kaso ang problema dito, mga kahombre ko, nandyan yung pregnancy card. 'Di ba? Na pwede niya laging ilagay sa pagmumukha mo. Kasi I believe in that. Kasi nagkaroon din naman ako ng mga anak, 'di ba? So sa asawa ko, yung asawa ko, ganyan, ang bilis magbago ng kanyang mood. Pero knowing Papi, kahit hindi siya buntis, ganito siya eh. So alam niyo 'yun. Nasa bahay ni Papi. Ano sabi? Kasi si Dodong na nagsuka na, nangihina na si Dodong. So, kanya na talaga. Kasi yung wala na siya Tapos ano daw, kesyo 3 days pa lang naman, pwede pa daw maghintay ng 3 days bago dalhin sa ospital. Tangina, doon pa lang halata, hindi talaga siya handa pa maging ina. Real talk. Pag bumalik yun, mayayari. Grabe. Yan ako dahil dyan. Eh di ako kawawa. Ako yung single. Sino maghahatid sundo sa akin? To the rescue naman ako lagi para sa Dodong. Kalmado lang si Dodong. Ito naman si Paye, ang iniisip, kapag daw na-stress yung kanyang shota, malamang iwan siya. Putang ina ka, Paye. Puro kalokohan. Ito, ipapakita lang naman dito na yung pagmamahal ni Marie sa bata, di ba? Pinapansin nito niyang hindi rin siya nagre-reply sa akin. So, ang ginawa ko, pinuntahan ko na lang siya sa bahay nila. Kasi, si Tunyang, nung isang araw po chinachat, hindi ka nagre-reply. Kasi sa akin isang araw. Nako. Ito po ang isa sa masaklap at malalang problema ng ating queen. Ito po yung kanyang hindi magandang ugali si Tony. Yung pagiging sobrang bait niya. Kita nyo naman, kitang-kita kung gaano ka-plastic itong babae na ito, no? Si Mikay nga ba to? Yes, I think si Mikay yan. Yung babae na yan, sobra siyang plastic kay Queen Tony. I think, sa nakikita ko sa huli, later on siguro, mas lalabas pang ugali ng tao, ng babae na ito. Hindi po yan totoo kay Tony. I've never seen her good. Kahit actually sa personal, hindi ko makita yung paling ng mata niya na totoo. So, Tony, maniwala ka sa akin, wag yan. Wag ka masyado magtiwala sa babae na yan. She's not that good. She's not the person that you think she is. Okay? So, wag. Ayokong panuorin tong part na to kasi medyo nakikringe ako. Nakikringe ako sa mga ganito. Ayoko to. Kasi hindi ako naniniwala dito. Di ba? Tapos, nung nagpakalma ako, come on, man. Ang dami mong kabalbalan. Putang ina. Tas yan, nabibilog niya na ulit si Tony. Then yan. So, ngayon, si Paye, I think she's back. Ayan, si Paye. Kiss lang. Parang wala lang nangyari, di ba? Sabay, kahit pakiramdam ko, sobrang sama talaga ng loob ko, no? Nagplastikan na lang kami. Nag-sorry na lang din ako. Pero kailangan makapagplastikan kasi wala eh. Gusto ko na rin talaga umalis. Alis na talaga ako. Kaya umalis ka na, Paye. Putang ina ka. Umalis ka ng hayop ka. Bilisan mo pag-alis mo. Lintek. At saka isa pa, Paye, nagplastikan na lang kami. Si Tony yung taong kilala ko na hindi plastic. Kahit gusto niya maging plastic, hindi pa rin. She's super duper transparent. She's super duper prangka. So actually, ang sinasabihan niya pong plastic ay yung sarili niya. Definitely hindi si Tony. Naalis na ako nun eh. Hindi talaga okay yung pakiramdam ko. Sobrang sama talaga ng loob ko. Sobrang sama ng loob po ni Papi na siya ay tinutulungan. Na siya ay sinasabihan ng real talk, na siya ay pinapakitaan ng tama. Ang galing nitong Papi na to. Plastic na plastic, hindi daw siya galit, pero galit siya. Actually, narinig niya sa interview. Oo. Nakilang code blue sa gilid, nagigising kami. na-anxiety ako doon. Tanong ko Code kayo blue. yung pinatawa. Apat na beses ng code blue yung kapitbahay yung kabila. May kapitbahay kayo doon, Happy? Hindi, kabila. Kasi nagkakalabugan na sila doon. Kahapon kasi nakikita ko na si Dodong. Tumatawag na ako, di ba? Nagtanong ako sa'yo, i-admit ba? Kasi wala akong alam eh. Di ba? Pangalawa, nagtanong ulit ako, sabi hindi naman, nakausap na kita. Kanina umaga, nag-check ulit ako. Tapos pagka-check ko, umokay siya. Pero, okay, paliwanag lang to. Punta nga sa lungs. So, tataranta na yung yaya. Hindi ko din alam gagawin ko. Wala din si Ate Marie. Ang point ko kasi, kung ganyan, isugod na natin para lang meron tayong peace of mind. Kasi ang... Exactly. So, umiikot lang po itong diskusyon na to tungkol sa hospital. Ayan. Sabi na naman yung sitwasyon niya ngayon, kaya ang gusto ko, focus siya doon. Hindi ko rin naman hinuulit. Kaya ngayong message ko
Ang galing ni Papi, oh. Parang totoo to, Papi, ah. Itong dalawa, maasikaso namin dalawa. Hindi lang din talaga namin naisip agad yung on-call namin yaya kanina. Di sana pala umaga pa lang namin na ako. Nakita mo naman sa video ko ni Dodong, di ba? Ikaw ba ang tataranta ako? Ako may hawak niya na kamay at paa. Mas iniintindi nitong Papi na to yung kanyang mga yaya kaysa sa actual na mga anak niya. Crazy to. Crazy. Well, let's move on. Ito naman, para sa akin, itong storya na to, this is too cringe for me too. Kasi dito makikita ng lahat, kinakakantsawan sila na kinikilig sila sa isa't isa. Kinikilig si Mama Marie. Mama Marie, I am very disappointed sa acting mo na ito. I know Marie very well, pero hindi ako approve sa ligaya nitong si Marie dito sa part na ito. Ito, isa pa. Ito po si Odi, hindi siya nakakaawa. 10% lang ang dapat kaawaan sa tao na ito. Tulad ng pagiging suicidal niya, na tumalon siya sa 3rd floor. Ayun, yun yung part ng 10%. Okay? Pero, the rest po, sa totoo lang, dapat po bumalik siya sa rehabilitation center na pinanggalingan niya. Kasi Marie, alam mo, sa totoo lang, hindi yan makakatulong sa kanya. Yan pinaggagawa mo. Kasi the guy needs professional help. Because alam naman ng lahat, addict siya, di ba? Tapos, marami siyang, may mga iniisip siya. Alam mo yun, meron siyang, hindi niya makontrol yung anger management. Wala siyang anger management. So, kailangan talaga niya na nasa rehabilitation siya. Nasa rehab siya. Yang mga ganyang saya-saya, Marie, that's nothing. Kasi actually, inilalagay nyo din sa peligro ang buhay ng mga nasa kapaligiran nyo. Kasi mamaya niyan, itong Odi, biglang magbagong isip, biglang maging walang ya. Tapos kung anong gawin dyan sa inyo, ewan ko na lang, di ba? Because uulitin ko, the guy needs professional help. Ako personally, hindi po ako part ng mga taong naaawa kay Odi. Kasi hindi talaga siya nakakaawa. Kasi sa totoo lang, ginusto niya yan. Ginusto niyang mag-addict, ginusto niyang mambabae, ginusto niyang magpabigat kay Marie, ginusto niyang magtarantado kay Marie, ginusto niya lahat yan. Because he knows na kahit anong mangyari, sasaluhin at sasaluhin lang siya ni Mama Marie. 'Di ba? Kaya okay lang to be that boy forever. Kasi nandyan lang naman si Mama Marie para saluhin ako, para magpalamon sa akin, para magpalaki ng itlog ko, di ba? That's why ganyan po ang nangyari dito sa Odi na ito. Ikaw, inuulit ko, Mama Marie, etong Odi, dapat to maibalik sa rehab. Ang kailangan niyan, professional help, hindi kalandian. Real talk. Ayoko tong panuurin. Ayoko to. O yan, ginagamot niya and all. Tas ito pa. O yan, kausap niya din to, itong kaibigan nila na si Wamas. Okay. Tapos nawawala yung susi ng sarili niyang bahay. So kailangan namin akyat. Okay, sige. Yan yan. Harap talaga, para natitest din. Dong. Yan. Chine-check up na si Dong. Cute niyan si Dodong sa personal. Kaya ending, ayan, si Tonyang ulit at si Mama Marie ang nag-aalaga. Pero kita ko sa mata ni Papi na masama talaga yung loob niya. Feeling na naman ni Papi, siya na naman ay nilalakdawan bilang ina. Ang hindi mo alam, Papi, tinutulungan ka lang kasi tolongges kang ina. Isipin mo yon, Papi, ha? Uulitin ko sa inyo. Bakit mahalaga ang family planning? Isipin mo, Papi, 300,000 pampa-hospital sa anak mo, wala kasi Tony Pan naglabas. 'Di ba? Eh di sana, kung alam mo sana na ganyan na lang mismo, ganyan lang ang kaya mo, dapat isa na lang ang inianak mo. 'Di ba? Yan din ang suggestion ko sa mga taong nakikinig sa akin.
Kung alam nyo na kahit sarili nyo, hirap nyong bigyan ng luho, hirap nyong pakainin, huwag na kayong mag-anak, huwag na kayong magbigay ng problema sa ibang tao, magbigay ng problema sa sarili nyo, at malaking kasalanan sa anak nyo at pagkukulang sa anak nyo. Kasi once na lumabas na ang baby sa mundo, hindi na po madali yun. Magkano ang diaper, magkano ang gatas, magkano ang vitamins, paturok pag nagkasakit, hindi enough yung magkano, 20,000 per month, hindi enough yun. Sa lagay pa nitong papi na ito, ilan po ang anak niya? Tignan nyo, ang gulo na ng utak niya. Kasi kahit ito nagkasakit yung anak niya, hindi niya alam sa nuhugot ng pera. Alam niyo naman sa panahon ngayon, kahit po ang pa-ospital, putang ina, ginto na. Ginto na, di ba? Kaya, papi, alam mo, sa totoo lang, dapat nga dyan, talagang sinusupsup mong mabuti ang paa ni Tony, ni Queen Tony. Dahil sa tulong na ginagawa niya sa buhay mo, maldita ka kasi. Ha? Kawawa yung bata, grabe. The Icon Clinic! Ay nako, abangan niyo yan. Okay. So, ito si Doc Yapi. Okay. Montage lang siya. Okay. Kulit talaga yan. Okay. Montage kay Doc Yapi at sa Icon Clinic. Okay. Ng Icon Clinic, si Doc Yapi. Besides that, may plano kami na after ko mga nakis, yun nga, magpapa-BBL ako. So, kailangan ko makisama. Makitawak. Pero totoo lang na sakal na talaga ako. Lalo na sa pangingialam nila sa buhay ko. Parang sobra-sobra na. Feeling ko ito na talaga yung breaking point ko sa lahat ng pagtitiis. Talagang itong babae na to, hindi po naiiba ang utak ng babae na to doon sa mga umalis na mga Toro family din. Wala silang ginawa kundi ginamit lang nila si Mami Oni at yung mga connection niya kay Doc Yapi, kay Doc RFD ng Urban Spine. Kasi nagpagawa lang sila, tas iniwan na nila si Tony. Ito naman pong ahas na ito, may plano na siya, di ba? Kasi kaya kailangan niya mag-plastic, ngiti-ngiti, kasi nga magpapa-BBL siya after niyang manganak. Magaling ka, papi. Ang galing mo. In fact, magaling ka po tayo na. Alam mo yun, pagpapalipas, napuno talaga ako. As in, lalo ngayon sa mga anak ko. And alam naman nila na may sarili na akong pamilya at gusto ko talagang panindigan yung buhay na okay, may sarili akong pamilya. Ay, aba, magaling na nga. Cute si Happy. Sobrang ganda ni Happy. I love this girl. Pero suggestion ko lang sa inyo, sana hanggat hindi pa fully recovered ang utak ni Odi, huwag nyo munang ilapit si Happy kay Odi. Alam ko na sa tingin ni Mama Marie, si Odi yung makakatulong kay Happy, pero no. Magpagaling, kung ako ang magulang ni Happy, kahit ganyan sila ka-close, hindi ko papalapitin si Happy kay Odi kasi hindi pa fully recovered ang utak ni Odi ayon sa rehabilitation center na pinanggalingan niya. Okay? Kasi tumakas lang siya doon. 'Di ba? Wala pa siyang permit para makalabas doon kasi ibig sabihin hindi pa completed yung kanyang mga requisites para lumabas, 'di ba? So sa isang banda, mga boss, alam nyo, mapapaisip din kayo. Meron bang kriminal na umamin sa kanyang kasalanan? Syempre, wala. So sa tingin nyo, bakit itong Odi aamin sa kasalanan na ginawa niya? Definitely never. Hindi, di ba? Bakit? Now, maniniwala ba kayo dun sa pinagsasabi nito last time? Maniniwala ba kayo sa iyak ng kriminal? Sasabihin niya, hindi totoo. Tulad ng ginawa ni Odi. Nagpatsupa ako para mapanood sila. Paano ka maniniwala sa taong hindi pa okay ang utak? Diba? Iyan ang gusto ko sanang sabihin sa'yo, Marie, kaso nawalan ako ng chance to tell you this in person. Dito ko na lang sasabihin. Be extra careful to this guy. Be extra careful. I don't believe in this, man. Hindi ako naniniwala dito. So yan, dito naman, parang nag-shopping si Mami Oni, si Queen Tony. She deserves this. Dyson. So, she deserves all this kasi kumain din sila.
Tapos ito yung selos moment nila. Less tayo. Ibang tao, isang buwan na lang sa akin. Ng Onins. Tayo dito, i-request natin na lagi si Marie. Ang cute nila dito eh. Nakatalikod. Selosa pala si Mami Oni. Bakit kailangan Bakit kailangan yung magpapay si request na ito? Hindi ko alam yung ano iba eh. Kasi na-request ulit. Baka hindi mo bumalik sa'yo ulit. Tingnan mo naman yung date niyo. 100! Ang cute niyang part na yan, pero let's move. Eto naman, dito naman tayo sa Tolonges na to. Tumayo ka sa sarili mo. Lumaki kasi ako sa pamilya. Hindi ako nangiiwan ng ano. May point kayo, may point sila na kasama ko lumaki na ayun, pag umiiwan ng pamilya. Yun lang yung nakasanayan. Kaya nalulungkot lang ako. Kasi ilang araw na hospital din kami na ay pumiyak. Ba't nabibigil ka na naman ng iyak mo na naman, Harvey? Sad boy ako si Payi. Tangan, pag napapanood ganyan MG. Ayoko na yan, tangina mo. Ilis na daw kami. Naiipit din ako, pero buntis si Papa. Hindi ko naman pwede sawayin, baka ma-stress. Alam mo, Harvey, tanga ka kung ganon. Alam mo kung bakit. Hindi naman porke buntes, hindi mo na pwedeng pangaralan, hindi mo na pwedeng pagsabihan na Tolonges ka. Siyempre, partner ka niyan. Dapat may boses ka. Naintindihan mo? Huwag, alam mo, napansin ko, mga kaombre ko, lahat itong mga Toro family na lalaki na to, lahat sila mga ganyan, mahihina, mga walang bayag. Di ba, mga walang boses? Dapat kayo, matuto kayong bumoses. Kung sa tingin nyo, tama yung sinasabi nyo, kung sa tingin nyo, naaapakan na yung pagkalalaki nyo, puta, move forward, man. Huwag ganyan, di ba? Ako, para sa akin, dapat ang boses ng lalaki at ang boses ng babae sa isang relasyon, dapat 50-50. Hindi pwede na lamang yung lalaki, hindi pwede na lamang yung babae. Kasi kung ganyan ang kalalabasan, walang kaboses-boses, mukhang tanga. Diyos ko. Sa totoo lang, kahit ganun yung nangyari, hindi ko pa rin maiwasan magkaroon ako ng doubts kay Odi. Pero may parang Marie, matindi ang doubt mo dapat dyan sa Odi na yan. Tira mo, nilalandi-landi mo. Diyos ko, ayoko na yan mapanood. Bad trip, man. Eto si Tony, umiiyak. Ako, te. Hindi kaya nagagalit ang girl ako. Sumasakit yung dibdib ko. Sumakami na ako. Kaya yun, gusto niyo ulit lumabas para bagong senaryo, makalanghap siya ng hangin na iba bukod sa bahay na to. Kahit parang stress buying lang yung nangyayari. Bumalik kami sa Greenbelt para lang sa strap. Wala niya kasing strap nito. Yeah. So, na-stress si Mami Oni, nag-shopping na lang ulit, di ba? That's good. Ito yung part na napaka-demonyo nitong paye na to. Let's go. Tanya yan. Kaya ako sinabi kung ano yung nakaano kanina, yun lang. Okay. Tapos yung iba na rin muna dito. Naglilipat na kasi sila, mga boss. So, kailangan na nilang ayusin yung mga gamit nila. Ganun. Isa pang FP na ano. Pansin nyo, nagbubuhat-buhat si Paye. Oh, ayan na si Mami Oni, si Queen. Pati, hindi ka masyado magbuhat. Oh. Madami kayo magutos kayo ng ibang tao. Magutos kayo ng ibang tao kung nakapakumikilo. Sinasabihan lang siya, ha? Tingnan nyo, ha? Oh? Huwag kang masyadong magbuhat. Pwede kang mulong sa ibang tao. Grabe ka, papi! Papi, huwag kang masyadong magbuhat. Uy, ilagay niyo natin yan dito. Kaya nga may box eh. Bakit ka ba kasi nangyayari, ha? Oh! Uy mo. Lahat lang pinapakialaman mo eh. Woo! Kaya ako naglilipat na eh. Ayoko lang makialam kayo sa akin, pwede ba? Ba't mo sa akin binubuhos yung bad trip mo? Pati, bakit ka nag-ano? Bakit ka nagsasalita Lahat na lang naman eh. Papi, kakapasok ko pa lang, be. Kakasabi ko na huwag ka magbuhat. Kanina ka pa dyan eh. Narinig ka namin. Yun nga yung problema ko. Lahat ng bagay pinakikialaman nyo. Maliliit na bagay. Lahat, pati paglilipat ko. Lahat sa anak ko. Lahat na lang. Napapagod na ako. Dahil bata ka pa, kaya kami nandito para sa'yo. Napapagod na ako. Ayoko na dito. Pwede ka naman makipag-usap na maayos. Ba't ganyan ka makipag-usap ito? Wala naman. Grabe. Woo! This shit's intense, bro!
God damn! Sobrang init ni Papi. Well, sa nakikita ko mga boss, tama naman si Tony na huwag ka magbuhat. Diba? Pero the more na pinipigilan ni Tony si Papi, the more na lalo pang nagdadabog si Papi. And makikita nyo, itong longest na lalaking partner niya, pansinin nyo mabuti ang body language ng puki ng inang ito. Wala siyang planong gawin. Kasi kung ako to, itong lalaki na to at partner ko to, kinaladkad ko na to palabas kasi alam ko na buntis siya. So, hindi siya pwedeng ma-stress, hindi siya at sa isang banda, yung respeto rin ng bunganga nitong babae na to towards the queen is getting out of hand. Kaso, in this case, ang tunay na may kasalanan ay itong lalaki na ito. Hindi, umalis ka! Merong araw meron ka, ba't ka nagkakaganyan? Putang ina. Kakayang lang ni Harvey sa akin. Pinapakailaman ba? Bastos tong putang inang to? Tama, Marie. Utang na loob, leche. Tama. Talaga, di ba? Lahat may utang na loob sa inyo. Kahit ang pinaghirapan ng tao, lahat utang na loob sa inyo. Yun ang tingin nyo, di ba? Oh! Kaya nga, alis na ako. Respeto lang, papi. Respeto. Hindi inaano yung utang na loob, papi. Ang inaano ko lang, wag ka magbuhat kasi nga buntis ka. Alam niyo, lagi ko napapansin to eh. Alam niyo, lagi na lang nanunumbat ka sa naitulong mo. Tangina, hindi mo pwedeng pinapaalala lang sa'yo. Pinapaalala lang sa'yo na look man, nakatulong tong taong to sa'yo. Kailangan ito ng respeto mo. Chill ka lang, man. Pwede ka magalit, it's fine. But don't act like that. Kasi nasa pamamahay ka rin ng tao na tumulong sa'yo. Gets nyo? Hindi po panunumbat ang pagpapaalala. Okay? Ng salitang respeto, ng salitang nakatulong ako sa'yo. Hindi ko makitang panunumbat yon mga boss. Promise. Nanay sa'yo si Tony. Ganon din ang ano. Ngayon, sumbata ng mga naitulong nyo. Ganon. Parang utang na. Hindi kami nanunumbat, papi, putangin na. Sinasabi ko nga lang na wag ka nga magbuhat kasi nga buntis ka. Paulit-ulit ka, kapasok ko pa lang dito. Hayaan mo siya. Kailan nga, nagulat na nga lang ako, nag-iipake na siya ng gamit eh. Diba? Alam ko kasi di ko mag-ayos ng gamit. Oo nga. Alam, nagulat nga ako ngayon na Feb 1 pa kayo dapat, diba? Wala naman ako sinabi. Nagmadali si Papi. Galit na galit. Huwag mong i-reason yung pagiging buntis mo sa pagiging bastos mo, Papi. Grabe yung salita ni Ma'am Marie. Huwag mong i-reason yung pagiging buntis mo sa pagiging bastos mo. Pangarap ko talagang magkaroon ng production, yung talagang matinding 24/7 bukod sa CCTV at 3 camera namin dito. Para nakuhanan lahat ng mga simalmal ni Papi, yung mga pag-make face niya. Basta ilang araw na siyang ganun eh. Tapos pag may tao, okay siya talaga. Promise, sobrang okay siya. Nakangiti siya, ganyan, normal. Pero pag wala din camera, as in talagang... Ganun siya. Paparamdam niya sa'yo na tensyonado siya, na problemado siya, na meron siyang pinagdadaanan. As in, damang-dama mo yung energy niya. Na parang ang laki-laki ng problema niya. Yes. Pero wala siyang sinasabi. Paano kasi? Silip ng silip si Tony. Ang dami niyang sinasuggest. Alam mo yung nikatiting na bagay, wala man lang silang palipasin. As in, lahat talaga pakikialaman nila. Siyempre, Papi! Paano ka nga hindi papakialaman? Mahal na mahal ka nga ng mga yan. Putang ina ka. Diyos ko, ang hirap ba niyang paintindi sa bagay? Ganito kaliit ang utak mo kasi utak ahas kang hinayupak ka eh. Di ba? Ano-ano pang sinasuggest niyo, yung alam mo yung parang kulang lang, pigilan niya akong umalis eh. Lahat naman na pakikisama ginawa ko sa inyo. Pakikisama? Ano yan? Ang kali mo? Lahat ng pag-ibig ko sa yung buntis ka, putang ina. Parang utang na lang ko sa inyo. Wow, thank you Thank you talaga. Thank you sa lahat. Thank you sa pag-aalaga sa anak mo. Thank you. Oo, talaga. Sa pagiging papapel mo na lahat inaangkin mo, ultimo responsibilidad ko, tapos in the end. Talaga? Tapos iiyak-iyak ka? Talaga? Iiyak-iyak. Ikaw nga, tinutulungan ka lang naman sa mga bata eh. Kasi wala kang kwenta. Wala kang anak. Oh, damn! Papi, God damn. Dapat di mo sinasabi yan. That hurt me. Oh. Grabe ka naman, Papi. Huwag ganon.
Siyempre, hindi naman ginusto ni Marie na hindi magkaroon ng anak. Nag-try naman din siya talaga. Grabe. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Talaga, wala kang karapatan. Wala kang anak. Oo, talaga wala akong anak kasi pabayang ina ka. Pabayang ina. Hindi mo mararanasan yung dahil hindi mo kaya mag-anak dahil wala kang anak, hindi mo ko maiintindihan. Oh, siya. Yan yung pinaki mong ahas. Yan yung pinaki mong ahas. Yan yung ahas. Ina mo. Lahat naman sa inyo, ahas, di ba? Kaya nga kayo inaalis na lang mga tao nagmamahal sa inyo kasi ganyan kayo. Hindi, abusado ka, puta. Abusado? After all, talaga ba? Oo. Oh my God, hindi ako makapaniwala kay Papi. Ang kapal ng baba niya. Tulungan mo yung ate mo pa yan. Total magaling yung ate mo eh. Dadaling ka niya sa tama, tapos ibebenta ka. Tulad ng nanay mo. Oh! Uy, wag mo ako sasagot-sagutin ng punyeta ka. Hindi ko maintindihan, buntis yung tao! Ako nga may asma eh. May depress pa. Wala kang anak, di ba? Kasalanan ba ni ate yun? Kasalanan ko ba? Aalis na kami eh! Ang dami niyo bang sinasabi? Ano sabi mo? Aalis na kayo? Oo! Bakit pa? Kasama ka ba? Tanong, kasama ka ba? Nag-usapan, di ba? Putang ina, kinausap ako niya nung isang araw. Alam mo sabi niya? Hindi nga daw yung kasama kasi nga, kulang daw na kwarto. Lahat ng anak na gusto niya may kwarto isa-isa. Tanongin mo, ate mo, ano? Ayun o. Hindi ako makano kay Papi buntis, di ba? O tanong mo sa kanya. Ba't hindi mo itanong? Tanongin mo ate mo. Ano ba kasi yung totoo, te? Nangigiilam ka ba kasi? Diba? Tangina mo, pahiya ka gago, di ba? Nangigiilam ka ba? Nag-iipaki siya, sila lang Huwag kang aalis. titira ngayon sa amin, putang ina mo. Wala talaga may paalam. Hindi ka usap ko, putang ina mo. Leche, baba. Di ba? Sige, Tawag ulol, tawag ka. Baog ka. God, that's hard. That's so hard, man. Papi, sana hindi mo na lang yan sinabi. Sana kinip mo na lang yan sa loob mo. Napakahayop mo, Papi. Sobrang hayop mo, Papi. Alam mo yon, sobrang hayop mo. To the point na parang okay lang sa akin na pakawalan nyo si Odi dyan para walang yaka. Mapagsasampal ka ni Odi. Grabe, sobrang... Alam mo, Papi, sobrang lucky mo sa isang banda. Kasi talagang nagkakaanak ka, may mga anak ka. Kaso lang, alam mo, hindi lahat tulad mo na lucky. Kaso hindi rin kasi lahat katulad mong tanga. Alam mo yon, binibiyayaan ka nga ng anak, kaso ganyan ka namang kaburara sa anak mo at sa sarili mo. Kapatid mo nga, hindi mo mabantayan, mga anak mo pa kaya. Hindi ko lang pinili, magkaroon ng anak, para mag-alaga ng mga putang ina mong anak. Talaga! Lalo kung may gusto rin sa'yo dito, lahat naman ng mga tao dyan, pinipeke ka lang. Kakalungkot to. Umalis ka na! Hindi ko kayo kailangan, hindi ko kailangan ng pera nyo na kahit ano nyo. Kaya ko naman eh! Noon pa kaya ko, tinitiis ko na! Gawin mo po talaga! Kakain pa nga lang po talaga! Kakulay talaga! Kakulay talaga! Putang ina! Talaga! Kakabi, alis mo yan dito putang ina yan. Asawa kong buhatin yan! Wala! Huwag ka nga magbuhat putang ina! Ano ba? Pinatawin mo yung bata, nakarakas sinusuntok mo yung chat mo ngayon, ganyan. Tingnan nyo, hanggang sa huli mga kahombre ko, pinipigilan pa rin ni Queen Tony na magbuhat kahit kung ano-ano nang pinagsasabi niya kay Mama Marie. Ganyan magmahal ang isang Tony Fowler, mga kahombre ko. Kaya kaming mga kaibigan ni Tony, sobra kaming lucky to have this kind of person with us. Kasi ganyan po talaga siya. Ganyan siya magmahal. Tingnan nyo, gaano kabastos yung tao na yun. Pero alam niyo sa huli, papatawarin pa rin ni Tony yan. Kasi ganyan siya. That's why I call her Queen Tony, because that's the way she is. Diba? Isipin nyo, grabe. Takina? Hindi na lalabas sa reaction yung mga ginagawa mo. Iyan mo siya. Suntukin mo mukha mo. Nagsisisi ako kung bakit sumali pa ako sa gulo. Akala ko kasi talaga isasama ako ni ate. Ang dami niya rin kwarto, 6 pa nga eh. Ba't nandito ka ngayon? Di ba sasama ka sa ate mong pulpol? Oh,
Sumama ka sa ano dito? Ba't bigla ka umiiyak dito? Ano, Mami Oni? Ang ina, mga bastos kayo. Oh. Kayo na nga lang tinutulungan, sasagot-sagutin mo pa ako ng ganun, Paye. Talaga ba? Bastos ka. Paiyak-iyak ka ngayon, dadaanin mo na naman sa iyak. Ang ina, kayo na nga lang tinutulungan. Ang bait pa rin ng mga ito. Totoo lang, grabe itong mga to. Naman responsibilidad din. Bakit parang obligahin din ako sa pagiging ano ko sa kanya, na magpakananay ako sa kanya? Hindi ko maobligasyon yun. O ngayon, how does it feel? And this time talaga, I will choose myself talaga. Saka hindi ko kasalanan na may kapatid ako. Bakit pati yun, iaasa niya pa sa akin, di ba? Hindi mo kasalanan na nag-anak ako, hindi ko rin kasalanan na may kapatid ako. Hindi mo obligasyon yung mga bata, alagaan sila, at hindi ko rin lalong obligasyon na mag-alaga ng hindi ko rin naman anak, na magpakamagulang sa kapatid ko lang. At saka hindi ko siya responsibilidad eh. Diba? May jowa na nga siya eh. Ready na nga siya to go eh, on her own. Gusto niya ng bilangan ngayon? Sige, magbilangan tayo ngayon. Mag-akuan tayo ng kung ano lang yung talagang atin. O, responsibilidad mo, ito lang din responsibilidad. This is so shocking kung gaano po kaliit ang utak nitong ni Papi. Siyempre, Papi, maliit mong kapatid yan. Sino rin ba namang gusto na mamulat sa mundong to na ang kapatid ay ikaw, hinayupak ka? So, from the beginning, alam mo na ate ka niya, ikaw dapat ang magpaparaya sa iyong kapatid. Tutulungan mo yan till the end kung ikaw talaga ay Pilipino. Kaso hindi ka Pilipino kasi demonyo ka eh, 'di ba? So, you won't understand. Katangahan to. Ayan, so, kahit papano, nagkabati na ulit sila, then si Paye will still live there with them. So, yun. Itong part na to, nakakalungkot to. Kasi makikita natin ang emotions ni Mami, ni Queen Tony. Nila-let go na niya. Madami kasi to eh. Diba? Madami tong mga ano. Marami to dati. Uy, yung mga towler ko nabura. Oo, namin na mga nabura. Ayan. Ito. Bigyan mo sa akin. Iyak ako. Hindi na siya nakakawa sa isang bahay eh. Bigyan mo sa atin mo kasi pinaghirapan ko. Oh my God. Unang na sila. Makuha sila na kumakonbinte. Ngayon kasi ng bahay. Dapat naman talaga binigay ko na rin sa ito eh. Kahit naburan na. Kaya mo na yun dyan. Kung nasan ka na dyan. Ate, hindi. Okay lang. Tsaka na lang pinagawa ko may building natin na magkakasama tayo ulit. Gusto mo ako na magtago lahat. Hindi na ito eh. Kaya mapakawagin. Na lang. Sino natira? Oo, si Vito sa kasitero niya. Alam nyo kasi mga kahombraga, sa totoo lang, para sa isa kasing content creator, buhay niya to eh. Yang plaque na yan. Yang gold tsaka yang silver. So, nakakinikilabutan din ako sa part na to, man. This is so realistic na nararamdaman ko talaga sila sa part na to. Because it's tough to have that. Hindi lahat kaya magkaroon yan. Maayos ng lahat. Hindi ka naman sila naman mag-aaral. Akala mo gusto mo rin naman talaga itong pera dito. Bakit gusto mo rin naman yan? Gusto mo kayo ni Diana ako. Mas naman. So, Grabe. Sobrang nakakalungkot yung part na yon. Parang sobrang walang kapake-pake si Papi sa kanyang kapatid. Grabe. Sorry, walang kapake-pake si Papi kay Paye. Hindi ko alam kung magagalit ako kay Paye or what, pero I wish you all the best. All together, mga boss, sobrang ganda
na naman ng episode na to. Sobrang tindi. Tangina mo, Papi. Sana hindi ka na namin makita sa susunod na episode. Gigil na kami sa'yo. Ang laki mong ahas! One love. Good fucking vibes.